Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakabawi ang ekonomiya ng bansa bago matapos ang taon. Malaking tulong naman ayon sa Finance Department ang ipinatutupad na paglilinis mula sa korupsyon sa gobyerno para mas mailaan ang pondo sa tunay na pangangailangan ng taong bayan. Si Clazel Pardilla sa detalye. Pinadapa man ng magkakasunod na bagyo at nahaharap sa isyu ng korupsyon ng ating bansa, tiwala ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makakabangon ang ekonomiya ng Pilipinas bago matapos ang taon. Kasunod ito ng pagbagsak ng kabuang kita ng bansa sa 4% nitong ikatlong quarter ng 2025. Mas mababa yan sa higit 5% noong Abril hanggang Hunyo at itinuturing na pinakamabagal sa loob ng 4 na taon simula noong pandemya. Kapos din ito sa target ng Marcos administration na 5.5 hanggang 6.5% na paglago. Sinasabing dulot ito ng mga nagdaang kalamidad, pagkaantala ng ilang proyekto sa infrastruktura at isyu sa katiwalian, pero pagtitiyak ng Malacanang. Ina-expect po natin ang improvement itong sa darating na, itong last quarter po of the year. Dahil po, meron po tayong naasa mga private holiday spending, supported by government programs, pati po ang growth in exports. Inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng gobyerno na gamiting mabuti ang natitirang pondo ng bansa. Ayon sa Finance Department, dahil sa malawakang paglilinis sa gobyerno, may iwasan na ang pagbulwak ng mga pondo patungo sa korupsyon. Mailalagay ito sa mahalagang investment tulad ng edukasyon, kalusugan, agrikultura at digitalization. Ang utos ng Pangulo ay gamitin sa tama yung 1.307 trillion na program budget para po makita po ng mga business sectors na ang gobyerno ay gumagastos sa tama at ito po ay makakapag-boost ng economy at ang consumption and investment po. Nagpapatupad na rin ang Finance Department ng catch-up measures para siguraduhing nakatutok ang paggasta sa mga prioridad ng bansa. Sa susunod na taon, inaasahang mas magiging matatag pa ang ekonomiya sa harap ng pag-usbong ng mga naglalakihan na infrastructure projects sa Pilipinas, tulad ng pagpapalawak ng Siargao Airport na napapanahon sa nalalapit na ASEAN Summit sa bansa na dadaluhan ng mga world leaders. Sabi ng Philippine Economic Zone Authority, umaabot na sa 175 billion pesos ang kabuang halaga ng mga bagong proyekto at expansion na inaprubahan hanggang Oktubre 2025. Pinag-aaralan naman ng Board of Investments ang 30 bagong manufacturing projects na nagkakahalaga ng 33 billion pesos na magbubunga ng daan-daang trabaho. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.